Elizabeth Cruz point of view. Habang hawak niya ako, habang ako'y nakatali at parang isang pagkaing nakahain, ay libu-libong emosyon at sensasyon ang nararamdaman ko. Hindi pa nakatulong na nakatakip ang mga mata ko ng itim na piring at tanging sinag lamang ng ilaw ang nakikita ko. Napakabilis ng kabog ng puso ko at parang ito'y isang usang tumatakbo palayo sa tigre na nakatakdang kumain sa akin. Kahit na malamig ang buga na nagmumula sa aircon, ay parang sinisilaban sa uling ang katawan ko. Hindi na ako mapakali at hindi malaman kung saan ibabaling ang aking ulo. Naroon ang kagustuhan kong tumakbo palayo, ngunit nariyan din ang kagustuhang makawala mula sa pagkakaposas upang sabunutan siya sa buhok niya. At nang simulan niya akong paligayahin, naging blanko na ang utak ko at hinayaan ang aking katawang sumuko sa napakasarap at nakakatiling sensasyon na dulot ng ginagawa niya. Nakakahiya, nakakainis, nakakadiri, at nakakagalit. Nakakahiya dahil hindi ako confident sa aking katawan. Nakakainis dahil hindi ko na makontrol ang aking sarili. Nakakadiri dahil hinahayaan ko ang aking sariling magpaalipin sa kamunduhang nararamdaman. At nakakagalit dahil tuluyan na niyang nahawakan at natikman ang katawan ng isang tao pa lamang ang nakakahawak sa buong buhay ko. Gusto kong maiyak ng mga sandaling iyon. Gusto kong kumawala at sumigaw. Gusto kong tumakbo at hindi na muling magbalik pa. Ngunit ang mas nakakainis, may parte pa rin sa akin ang gustong manatili. May parte sa akin ang gusto ang kanyang ginagawa. May parte sa akin ang gusto pang maranasan ang higit pa sa piling niya. More please, I want more. Give me more. Yes. Mga salitang sa isipan ko lamang isinisigaw. Mga salitang nakakahiya at nakakapanindig balahibo kung iyong isisigaw. Para na akong isang bulating kikiwal-kiwal at nais na makawala mula sa malikot niyang dila na talaga namang nakakabaliw. Ekspertong dila na nagbibigay ng labis na kaligayahan sa akin. Nakakaaliw, nakakadarang, para bang gusto na niya akong kainin ng buo. Ilang beses niya akong pinaligaya upang dalhin sa rurok ng kaligayahan para lamang muling ibagsak. Ilang beses niya akong tinakam na makamtan ang dulo na pilit kong inaabot, ngunit ipinagkakait. Halos maiyak at masigaw na ako sa inis dahil sa ginagawa niyang paglalaro sa akin. Ngunit sa bagay nga naman, ako nga pala'y kanyang laruan para laruin hanggang siya'y magsawa. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa kabila ng labis na nadaramang sensasyon ay may mga bagay akong hindi maiwasang mapansin. May mga bagay siyang ginagawa na pamilyar sa akin. Natagpuan ko ang sarili kong iniisip mula ang isang taong malapit sa aking puso. Natagpuan ko ang sarili kong muli siyang kinukumpara kay Godric. Mula nang halikan niya ako sa aking paa at saglit man, ngunit nararamdaman kong natigilan siya bago itinaas ang paghalik sa aking binti. Sunod ay ang pamilyar na paraan ng paghalik niya sa aking buong katawan. Ang mga dinaanan niya, ang paraan ng paghawak niya sa akin, at ang panghuli ay kung paano niya otomatikong pinigilan sa pag-angat ang aking tiyan nang maabot ko ang rurok ng kaligayahan. Kung pagkakapareho lamang ay hindi ko na mabilang pa, kaya naman hindi na ako nakatiis pa at kahit na nangihina pa ay pinilit ko ang sarili kong maupo. At agad akong pinanlamigan nang makita ang kanyang likuran. Ang kanyang likod na may isang balat na hugis puso. Hindi ko makakalimutan kung sino ang nagmamay-ari noon. Marahan ako napasinghap at kaagad na nanlabo ang aking mga mata na kanina lamang din ay lumuluha. Ngunit sa ibang rason. Godric, garalgal ang boses na tawag ko sa kanya. Hindi iyon isang hula, hindi isang sapantaha. Iyon ay pagtawag sa isang taong kilalang kilala ko. Nakita ko kung paano siyang natigilan bago humarap sa akin
at ang kanyang mga labi ay napalitan ng isang ngisi. At sa aking harapan din ay tinanggal niya ang suot na mask. At kahit pa nakaposas pa rin ang mga kamay ko, ay napatakip ako sa aking bibig. Kilala mo pa rin talaga ako, darling. Was it how I made you come? Or was it just a lucky guess? Pakiramdam ko ay umakyat ang dugo ko sa ulo ko. Ang gulat na naramdaman ay napalitan ng galit at puot nang maalala ang mga pagkakataong pinamukha niya akong tanga. Nang mapagtantong ang aking mismong ex ang bumili sa akin at nang maalala ang isiniwalat ni Justin. Sira ulo ka, walang hiya ka. Pinagmukha mo akong tanga, Godric. Pinaglaruan mo ako. Galit na galit kong sigaw sa kanya at pinilit na ibalot ang sarili gamit ang kumot bago sinimulang tanggalin ang leather cuffs gamit ang mga ngipin ko. And I had fun doing it, darling. You have always been easy to fool. Pangaasar pa niya habang tila walang pakialam na sinimulang punasan ang mukha. Damn, you made a mess of me. Squirter ka pa rin pala. Dagdag insulto niya at kung hindi lang galit ang nararamdaman ko sa mga oras na ito, ay baka ginusto ko na lumubog sa ilalim ng lupa. Nang matanggal ang strap ng isa ay ginamitan ko na ng kamay ito upang matanggal ng tuluyan. Sabay hagis dito. Paano mo nagawa yon kay Justin, Godric? Sinamantala mo ang kahinaan niya. Panunumbat ko sa kanya matapos ayusin ang pagkakapulupot ng kumot sa katawan ko. At nakinabang naman siya. What's your point? Walang pakialam niya sagot habang inaayos ang buhok. Talaga bang nag-iba ka na? Talaga bang hindi na ikaw ang lalaking nakilala ko na may pakialam sa ibang tao? Mahina siyang tumawa na parabang nakakatawa ang sinabi ko. Akala ko naman ay alam mo na. Newsflash, Beth. Yes, I'm not the same man anymore. I am no longer weak. I no longer care about anyone else. Malamig ang tono at tila walang buhay na mababaka sa mga mata niya sa mga sandaling ito. At ako, bakit mo tinaboy ang mga lalaking may gusto sa akin noon? Bakit mo inutusan si Justin? At bakit mo sila binayaran para lumayo sa akin? Mariin niya akong tiningnan sa mga mata at halos dumaloy ang lamig sa aking buong katawan dahil sa paraan ng pagtitig niya. Taliwa sa init na ipinaramdam niya sa akin kanina. Lumapit siya sa akin at napapiksi ako nang itaas niya ang kamay at marahang haplusin ang pisngi ko. Hindi ba obvious, darling? Because you don't deserve anyone. Because you are better off alone and I'll make sure of it. Napayuko ako at nagsimulang pumatak ang mga luhang. Ang bawat butil ay puno ng galit, dismaya at sakit. Napakatanga mo, Elizabeth. Nagpadala ka masyado sa emosyon mo. At ngayon ay huli na dahil nahulog ka na sa pain niya. All this time ay nakukonsensya ka at inakala mong sa ibang lalaki mo inaalay ang sarili at serbisyo mo. Ngunit iisa lamang pala sila. Napakatanga mo para hindi siya mabasa kaagad. Napakaraming signs. Napakarami nilang pagkakahalintulad na hindi mo pinansin. Labas! Mahina at garal kong sabi. Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy sa ginawa natin, darling? Patuloy niyang pangiinis at hindi na ako nakapagpigil pa. Labas! Lumabas ka! Ayoko munang makita yung pagmumukha mo dahil nasusuklam ako. Hindi ko napigilang sumigaw sa kanya habang nakaturo sa pinto at habang walang patid na bumabagsak ang mga luha. Hindi siya kaagad na sumagot at tumingin lang sa akin at ganun din ang ginawa ko. Lumaban ako sa mga tingin niya at ipinabasa sa kanya ang emosyon sa mga mata ko. Gusto ko makita niyang hindi ako nagbibiro. The feeling is mutual, Beth. Hayag niya bago naglakad palabas at hindi na lumingon pa. Pabagsak akong humiga sa kamang kanina lamang ay saksi sa isang mainit na kaganapan. Saksi kung paano akong humahalinghing at umuungol dahil sa lalaking una pa lang
pala ay may binabalak na akong lokohin at paglaruan. Ang malala pa ay kahit alam ko na ang totoo, ay hindi nito mababago ang katotohanan na ako'y nabili pa rin niya, na ako ay nakatali pa rin sa kanya. Gayunpaman ay sinusubukan kong umaktong normal. Gigising pa rin ako sa umaga para ipaghanda kami ng almusal. Ngunit iiwasan ko siya at ituturing na hindi nakikita. Kapag papasok naman sa kumpanya ay iiba ako ng daan kapag nakikita ko siya, at sa hapon naman ay bago umuwi ay kakain na ako sa labas at ipagluluto na siya bago umakyat at nagkukulong sa kwarto. Alam ko gawaing bata, pero ayaw ko pa rin siyang harapin ngayon. Masyado pa ako nasaktan sa mga ginawa niya. Mula sa paggamit niya kay Justin, sa pagkontrol niya sa buhay ko, at maging sa pagpapanggap niya na siya ay si Zeus. Nabayaran ko na siya, Elise. Hindi siya pumayag noong una, pero halos isaksa ko na sa baga niya yung kalahating milyong ibinigay niya sa akin noon. Akala ko nga sisisantihin niya ako agad eh. Mabuti na lang at hindi. Balita sa akin ni Justin, isang hapon habang kumakain kami sa cafeteria. I'm officially paid and free from his controlling mind. Yay! Masiglang dagdag niya na nagpangiti sa akin. Naging malikot ang mga mata ko at nilaro-laro ang uso ng bote na soft drinks. Masaya ako para sa iyo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ngunit lumabas yon ng isang ngiwi. Agad namang nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ito ng pag-aalala. May nangyari ba? Sinaktan ka ba niya? May bagay akong hindi sinabi sa iyo, Justin. Ano yon, love? Dinilaan ko ang tila nanunuyo kong mga labi. Kahit pa sa isang basong tubig ang naubos ko. Ibinenta ako ni Tito, 2 buwan na rin siguro ang nakakaraan, sa isang illegal na auction. At ang nakabili sa akin ay walang iba kundi si Godric. Nung una ay nagpanggap pa siyang ibang tao, pero nabuking ko rin siya. Nakita niya marahil ang pagpipigil ko na emosyon, kaya naman inaya niya ako lumabas at doon ay muli ako napaluha. Sobra na siya, Elise. Hindi ko inakalang magagawa niya ito. Makikita niya. Makikita niya. Bakas ang galit sa boses ni Justin. Bago siya tumayo para marahil harapin si Godric, ngunit pinigilan ko siya. Huwag na, Justin. Oo, galit ako dahil sa ginawa niyang paggamit sa iyo at minanipula niya ang buhay ko. Ngunit nariyan din na hindi ko magawang tuluyang magalit dahil iniligtas niya ako. Kaya naman hindi siya ang nakabili sa akin, nakatakda pa rin akong bilhin na kung sinong lalaki, Justin. At nagpapasalamat na lang din ako sa kanya. At sa kanya rin ako bumagsak. Natigilan siya bago kinuha mga kamay ko at muling naupo. Matama niya akong tiningnan bago napabuntong hininga. My goodness, love. After all this time ay siya pa rin talaga. Matapos lahat ng ginawa niya ay mahal mo pa rin siya. Alam ni Justin ang totoo. Alam niya ang dahilan kung bakit ako napilitang makipaghiwalay kay Godric noon. Mapait akong ngumiti. Kaya nga doble ang sakit na ginawa niya, Justin. Sinaktan ko siya na sobra noon. Hindi ba't patas lang naman na gawin niya rin yon sa akin? Malungkot ang mga matang tanong ko sa mahinang boses. Pinisil niya ang kamay ko habang nakatingin sa akin na may pag-intindi sa mga mata. Pero hindi niya alam na mahal mo pa siya, Elise. Marahil kapag nalaman niya ay tumigil siya. Marahil ay mahal ka pa rin niya. Muli ako napangiti ng mapait at sakit. Kung mahal niya pa ako, hindi niya ako magagawa saktan ng ganito. Iba na siya, Justin. Ibang iba na siya. At sa totoo lang ay unti-unti na ako natatakot sa bagong siya. Kinahaponan bago mag-uwian ay hindi ko inasahang makasalubong ko sa isang hallway ang isang pamilyar na mukha. Elizabeth, dahil bahagya na kayo ko tumilipad ang isip ay bahagya pa ako nagulat at napatingin sa tumawag sa akin. Noong una hindi ko siya makilala dahil sa kawalan ng salamin sa mukha niya. Ngunit na makilala ay namilog ang mga mata ko. Lucas? Lucas Managbanag? Natutuwa at gulat kong pagkukumpirma. Ngumiti siya bago tumango. Buti naman tanda mo pa ako, Elizabeth. At bakit nga naman hindi ko siya makikilala?
Gayong bago si Godric ay siya ang aking unang crush, ang aking manliligaw. Ngunit hindi ko siya sinagot noon dahil 16 pa lamang ako. Napakalaki ng pinagbago rin niya at halos hindi ko na rin siya makilala. Oo nga't noon ay talaga namang may itsura siya, ngunit ngayon ay dumoble pa ang karisma niya. At hindi ko sinasadyang mapansin ang mamahalin niyang suit na suot. Malayo sa ukay-ukay kong damit. Wow, ang laki na ng pinagbago mo, Lucas. Ngumiti siya at lumitaw ang pantay-pantay niyang mga ngipin. Thank you, Elizabeth. Wait, dito ka ba nagtatrabaho? Marahan siyang umiling bago may kinuha sa loob na suit niya at iniabot sa akin ng isang kaheta. I am the president of M Furnitures and I just signed a contract with VEC and M&V for a partnership. Smarte niya sabi sa akin at halos lumuwa ang mga mata ko sa narinig. Inilahad niya ang kamay at tulala ko itong tinanggap. Bago nahiyan ang pisilin niya ang kamay ko. At mukhang mapapadalas ang dalaw ko rito ah. Dagdag niya na may makahulugang ngiti sa mga labi. Itutuloy.